Samantala sa punto pong ito, makakausap naman po natin sa telepono si Glan Sarangani Mayor Victor James para humingi po tayo ng update sa recovery efforts sa kanilang bayan. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga po. Alright, Diane Kirar po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Mayor, sa ngayon po ba, patuloy pa rin po ba tayo nakakaranas ng aftershocks din po sa ating bayan ng Glan? Yes po, kahapon po nakakaranas pa rin tayo ng aftershock. Pero kagabi po medyo mahina na. Well, accessible na po ba ang lahat ng daanan papunta po sa Glan o may mga isolated pa rin pong barangay? Meron pang mga barangay po na isolated po. Ano-ano po itong mga barangay na ito, sir? Barangay Aligado po, tsaka Barangay Kaltuad. Alright, well, ilang porsyento na po ang ating recovery efforts dyan po sa Glan at may mga naisaayos na po ba mga tulay, kalsada at ilang pong pasalidad ng pamahalaan, Mayor? Mga tulay po, yung ibang pwede pa pong madaanan na ayos na. Yung hindi po pwedeng madaanan, gumawa po tayo ng detour, yung DPWH natin. Alright, Mayor, ano po ang huling update tungkol naman po sa mga nasugatan, yung mga injured po at sa mga nasawi po sa lindol? Yung mga nasawi po, nandun na po sa mga kanilang mga bahay. Yung mga ibang nasugatan po, nasa ospital pa po. Yung mga nasugatan na hindi pinalad at namatay, nadala na rin sa mga bahay po nila. Well, Mayor, kamusta po ang estado po ng mga hospitals po natin dyan, yung mga patients po na naroon po sa mga structure po na ito? Yung hospital namin po, damage po. So, mga pasyente po natin, nilipat ko po sa open ground ng isang eskwelahan namin dito. So, doon po ngayon muna ang mga pasyente doon sa open ground ng school. Alright. Mayor, I understand, ay bumisita na rin po dyan sa inyong lugar ang ating pong mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamusta po ang naging pagbisita po dyan ng ating pong Pangulo? At kung nagkaroon po kayo ng pagkataong makausap po ang punong ehekutibo, sir? Mabuti naman po at marami naman pong sinabi ang Pangulo na tutulungan po kami at binigyan po kami ng 20 million assistance po. So gagamitin ko po ito pambili ng mga materyales para may pabalik tayo yung mga bahay ng especially yung nakatira sa barangay poblasyon po. Well, naibalik na po ba ang supply po ng kuryente dyan po sa inyo pong buong bayan ng Glan? Hindi pa po lahat, siguro nasa mga 60% pa lang po. Kamusta naman po ang supply po ng tubig sa inyong lugar, Mayor? Yan po ang problema namin kasi ever since po na kahit na wala pang lindol, problema na po talaga ng bayan ang tubig. Paano po ngayon, Mayor, yung inyong pong mga pangailangan ng mga residente po dyan? Yung inyong pong supply po ng, for instance, pagkain, mga ayuda at tubig? Ayuda po, walang problema po. Hindi po tayo pinababayaan ng DSWD po. Tinutulungan tayo. Nakapamigay na po kami sa DSWD ng mga 73,000 packs po. Hindi pa kasama yung mga NGO, yung mga ibang LGU na nagbibigay sa atin. Hindi pa po kasama doon. So, ngayon po, we will be concentrating food packs na lang doon sa mga natitira sa mga evacuation center. Alright. Ang mga estudyante po sa inyo dyan, Mayor, paano po yung ating latag po ng plano para po doon sa kanilang patuloy na pag-aaral? For now po, wala pa pasok. Maybe next week, magpag-meeting ako sa mga principal ko para mapag-usapan kung ano po ang magandang plano po. Kasi yung mga high-rise na mga tag-4-story na mga school buildings ay nasira po. Alright, well, ang yun na lang pong mensahe, Mayor, sa inyo pong mga kababayan at mga kasama po dyan sa bayan po ng Glan. Opo, yung binigyan po kami ni Presidente ng ng Starlink. Opo. Hindi po naibigay ng mga tao ni Presidente, baka nakikinig sila ngayon. Pwedeng paki-turn over na lang po at napirmahan na po namin yon as received. Hindi po naiiwan na nadala po pabalik. Baka pwede pong para magamit po namin. Alright, sige po. That is taken noted po, Mayor. Well, maraming salamat po sa inyo pong panahon. Mayor po ng Glan, Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. Salamat po, Mayor. Maraming salamat din po.